Yo, what up sa inyo dyan mga tol? Tara, pag-usapan po natin itong panayam o statement po ni Hanilet Avancenia na ang ginagawa daw na Senate hearing ni Senator Amy Marcos ay isang paek-ek lang. Okay, so paek-ek lang daw. Sabi nga ng isa dito, parang kanto lang. Sabi po dito sa comment section, no? No, parang sakali lang kung magsalita. Sabi naman ng isa, Eddie Wiu. Sabi ng isa, adik pamilya mo, no? Yari kayo. Pag kumontra kayo sa mga Duterte, mga tol, o sa mga DDS, adik ka. Basta adik ka. Yun. Yan po yung inaayaw natin dyan, parang isang paraan ng isang way na makita mo na ang communist system umuubra, nagwo-work. Tama ba? Basta against ka, bawal, no? Anyway, dito po sa channel natin, sinisikap natin na laging neutral, hindi pro Duterte, hindi pro BBM, kundi tignan po natin kung ano yung makatwiran at suportahan natin kung ano yung tama, whether sino man yan, regardless kung sino man yung tao. Umpisa na natin to, no? Pag-usapan natin tong kay Hanilet at sa mga iba pang panayam, no? May mga harapan po ditong salita na magtatapatan, no? Pag-usapan natin yan sa video na to. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Tara, let's go! So yun na nga mga tol, no? Ang title po dito ng balita ay Hanilet Avancenia ay nagsalita, paek-ek lang ang Senate hearing ni Senator Amy Marcos. Kung tatanungin, sabi, no, ang common law wife ni dating Pangulong Duterte, si Hanilet Avancenia, paek-ek lang ang Senate hearing ni Amy Marcos kaugnay ng pag-aresto sa dating presidente. So, umpisa na po natin to. Bago tayo magbigay ng kompletong opinion natin dito, ay panoorin muna natin ang balita. Tara! Paek-ek lang para kay Hanilet Avancenia ang Senate hearing ni Senadora Amy Marcos kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpatutsada rin ang common law wife ni Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualdesmon. Ano pa ang mga sinabi ni Hanilet Avancenia? Cheryl, mixed emotions itong sina Hanilet Avancenia, ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, at anak niyang si Veronica Kitty Duterte nang sila bumisita dito nga sa ICC Detention Center para nga kay former PRRD. Dahil bukod nga sa birthday kahapon ni Kitty at marami talaga mga Pilipino nagpupunta na mga taga-suporta nila dito sa labas ng ICC Detention Center, ngayon na yung eksaktong isang buwan mula nang arestuhin at dalhin sa The Hague ang dating Pangulo. Wait lang, singit lang natin, no? Nagtataka lang ako bakit yun yung ginagamit nilang word, no? Yung pagkakilala nila kay Hanilet, sabi ay common law wife, no? Bakit ayaw na lang simplihan na siya yung legal wife? Legal wife, tama ba ako? So, hindi tayo aware dito, no? Bakit ginagamit ng common law wife? Gusto nyo search natin. Gusto nyo o hindi, isa-search ko, no? Ayan, sabi yan, in the Philippines, while the term common law wife is used informally, the legal concept of common law marriage is not recognized, meaning that couples living together without formal marriage do not automatically gain the same rights as legally married couples. So, hindi pala kasal, ganun ba? Correct nyo ako, ha? So, parang si Hanilet, yung hindi siya talaga yung legal wife. Tama? Anyway, ibang ano na po yan, no? Ibang paksa na po yan. Sa ibang video na po natin siguro pag-usapan yan. Tara, play natin tuloy.
Nakisalo sa mga taga-suportang nag-aabang sa labas ng ICC Detention Center sina Hanilet Avancenia at anak niyang si Kitty Duterte. Samot-saring pagkain ang inihanda nila bilang pa-birthday kay Kitty. Naging emosyonal si Hanilet ng pangunahan ng panalangin para kina Kitty, dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga supporter. Dagdag pa ni Hanilet, hindi na siya umaasang mabibigyan ng hustisya ang sinapit ng dating Pangulo sa ginagawang investigasyon ng Senado na pinangungunahan ni Senadora Amy Marcos. Pero ma'am, umaasa ba kayo magkakaroon pa ng justice po ang dating Pangulo? Yes. Yung sa investigation sa Senate o Sa Senate, ano na lang yun? Pa-ek-ek na lang yun. Wag na lang kayo maniwala ni Amy Marcos, ma'am. Hindi ako naniwala sa kanya. Bakit po? Tanong siya na ano ba talaga nangyari? Hindi, ma'am. Wag Hindi ba siya nakita ano nangyari? Pero may gusto raw ipasilip sa Senado ang Duterte camp. Saktong isang buwan matapos dalhin si dating Pangulong Duterte dito sa The Hague, ipinasilip sa Senado ng kanyang kampo kung paanong nakabiyaya mga pulis sumama sa kanya nang walang mga travel documents gaya ng passport at visa. Nagpahaging din si Hanilet laban sa kasalukuyang administrasyon kaugnay sa mga nangyayaring krimen sa bansa gaya ng kidnapping. Congratulations sa Pilipinas, may kinidnap at pinatay na naman. Ganyan ang gusto nyo? Sige, congratulations. Congratulations, BBM. Tinabla naman siya agad ng Malacanang. Huwag niyo pong gawin na issue. Dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Kaya muli pinapanawagan po natin kay Miss Hanilet Avancenia. Huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga gintong klaseng pananalita. Dahil hindi po rin natin gugustuhin i-congratulate ang dating Pangulong Duterte sa mga nagawa pong EJK. Dahil po buhay po ang pinag-uusapan dito. Cheryl, kwento naman or kwento pa ng anak or punsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty ay nakipagsayaw daw sa kanya ang kanyang tatay Digong sa loob nga ng ICC Detention Center bilang regalo nito sa kanya. Habang ang isa sa mga kaalyado at abogado sa Pilipinas ng dating Pangulo na si Atty. Martin Delgra, kinwestiyon yung pag-aksyon ng pamahalaan sa mga nakakasuhang overseas Filipinos na pinipilit mapauwi sa bansa kumpara sa nangyari kay dating Pangulong Duterte na dinala sa ibang bansa para naman litisin. Samantala, naghahanda at nagpe-prepare naman ang mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte para sa isang prayer vigil na gagawin nila at candle lighting activity dito sa tapat daw ng ICC main office mamayang gabi. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez, live mula sa The Hague, Netherlands. Alright mga tol, so ayan po ang usapan dito, usap-usapan kung saan paek-ek lang daw po ang ginagawang hearing ni Senator Amy Marcos. Kasi alam po naman, naiintindihan natin na pinipiga nila pinipiga nila yung tao na si Amy Marcos na mas lagyan pa ng ngipin yung kanyang mga pinagsasasabi. Nasa po ay parang kampe sa Duterte na parang hindi. So, dito sa part na to, kung titimbangin po natin, pangit tignan. No, hindi ako aware dun sa sinasabi na merong hostage or kidnapping ba? No, hindi tayo updated doon. Meron bang ganun talaga pangyayari? So, kung may ganun, pangit po talaga siyang ihalo sa mga ganitong usapin na politika. Kasi isipin mo, kung may kasalukuyang na kinidnap na tao at wala pa, hindi pa nakapabalik o hinahanap pa o nire-resolve pa yung kaso. Diba? Parang nakakalungkot lang isipin na nadadamay sa pamumulitika samantalang isa po yung krimen na walang kinalaman sa politika. Kung yun nga po yun. Kung titignan ko lang, parang pangit naman, no? Kasi isipin mo, ikaw yung pamilya na hinahanap mo, yung pamilya mahal mo sa buhay na kinidnap. Tapos marinig mo binabanggit-banggit lang dito sa mga issue ng political na bagay. Kaya nga po dito, no, mas gusto kong tignan kung tama ba yung sabihin yung ganun. Kasi kung titignan natin, parang meron naman silang karapatang sabihin dahil ang kanilang mahal din sa buhay ay dinala sa ICC.
Well, logically speaking, 'di ba? Gaya ng sinabi ni Yusek dito, congrats ni Hanilet yung bansa natin, yung administrasyon, yung gobyerno natin sa kasalukuyang panahon. Congrats na ito ay merong kaso ng kidnapping. Ayaw naman nilang sabihin na congrats din sa dating Pangulo dahil nasa ICC na. Parang ganun ba? No, parang tinapatan niya yung way ng pananalita ni Hanilet. Pero ito medyo ano to, no? Yung isa personal, yung isa trabaho lang. Siyempre sa gobyerno siya. Pero kung titignan mo, titimbangin mo, meron pa rin mga tamang pananalita na dapat gamitin at mas kapanipaniwala pakinggan. Para sa akin, medyo tagilid yung pagtatalo kapag kausaping katwiran na pag-uusapan. Kung nililitis ang ating dating Pangulo, proseso ng ICC nandun na siya, ipag-pray natin na maging maayos, maging fair, maging tama ang hustisya. Kung ikaw yung pamilya ni Duterte, ex-president Duterte, yun yung maganda pag-pray, no? Na tamang lapat ng hustisya. Kasi tapos na usapin sa Pilipinas, wala na nailipad na doon, nandun na ngayon at wala nang parang magagawa yung bansa natin dyan. Yun yung pagkaunawa ko dyan. And lastly, wala rin namang tayong maipupukol, especially dito kay Yusek Castro, dahil siya'y parte ng gobyerno. Gagawin niya kung ano yung tingin niya makatwirang isagot upang hindi ibagsak sa pamamagitan ng mga salita yung gobyerno natin ngayon, dahil mas lalong malala kung wala tayong gobyerno, no? O yan lamang na mga tol. Kung meron kang sasabihin, alinsunod dito sa pinag-uusapan natin, comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. Kung meron kang gustong sabihin dyan at i-express, comment mo lang yan. Pag-usapan natin yan. Kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.